What's up mga ka-anglo, mga master, mga idol, mga ka-fishing? Tara, shorecasting na! So ayun na nga mga ka-angler, umpisan ulit natin ng mag-shorecasting kasi nagkakaroon na tayo ng malawag-luwag na oras ngayon para sa fishing. So previously hindi tayo nakakapag-shorecasting, minsanan lang kasi nga busy tayo. So lagi lang akong offshore jigging. So ngayon hindi magandang forecast sa laut, ayan, mag-shorecasting tayo. So subukan natin ibalik yung pag-shorecasting natin since nagkakaroon na tayo ng oras para sa fishing. So ito na guys, nandito ako sa aking old spot. So sa mga nakakapanood sa atin lagi, ayan dito kung natatandaan yung ating spatan for shorecasting. So matagal na rin akong hindi nag-fishing dito, kaya tignan natin guys kung maganda-ganda ang dawing ngayon. So pa-high tide to, so hopefully palapit yung mga isda. At ito na guys, mag-set up tayo. So ang gamit ko ngayon is yung medium light na setup ko. So ito talaga ang favorite na setup ko pag shorecasting. Unless nag-specific fishing ako, gumagamit ako ng mas matatas yung power. Kaya minsan nag-ultralight din ako. Pero pag fishing lang dito sa shore, sa dagat, ayan, gamit tayo ng medium light. So ito rin yung setup na maisasuggest ko sa mga beginner. Mag-start kayo sa medium light. So yung rod ko na to is 8'8" yung haba niya. So nakapare siya sa ating 3000 series na reel. So yung main line ko dito is nasa 15 pounds. At saka yung aking leader line is 16 pounds mga kaanglo. So ayan, as you can see, may nakakabit ng leader line dito. Kasi kahapon pa lang prepare ko na to. Pero masyadong mahaba. So medyo magbawas tayo. Nasobran ng haba guys. So ayan, nabawasan na natin yung ating leader line. So about ano lang to guys, 1 meter yung leader line ko, yung haba niya. Alright, na 16 pounds. So ngayon, magkabit tayo ng snap para mabilis tayo magpalit ng lure. So ito yung gamit ko na snap. So ito po, ganyan lang siya kaliit. About 10 mm. Ayan, yung iba meron ng kasamang swivel. Pero ngayon hindi na ako magsuswivel. So okay na sa akin yung snap lang. So ayan, maglalagay tayo ng snap. Then mamaya ipapakita ko yung mga lures na ginagamit ko pang shorecasting. As you can see, ayan. Ayun. So fisherman's knot lang yung gamit natin, or improved clinch knot. Ayan, improved fisherman's knot. So 4 na ikot. Then pasok natin sa loop. Ayan. Then pasok ulit doon sa loop. So may tutorial ako dito sa aking YouTube channel guys. So check nyo doon sa mga previous video natin. So siyempre ulis mong basahin bago mo i-tighten para less yung friction, hindi siya mabuburn. Siyempre pag na-burn yan, mag-weaken yung line mo. So dapat always nyo always nyo basahin bago nyo i-tighten. So ayan, meron na tayong snap. Ang gagawin natin ngayon is maglalagay ng lure. So ano kayong lure ang gagamitin natin? So ngayon medyo tanghali pa, mainit-init. So gusto kong gumamit sana ng soft lure. So meron naman tayong jig head dito. Pero siguro mag-jerk bait lang ako, try ko. Siguro active na yung mga isda kasi ayan, mag 2:30 na, pa high tide na. So malamang maging active na yung mga isda. Try lang natin yung jerk bait muna. So ayan, speaking ng mga lure, ito yung mga ginagamit natin na lure pang shorecasting. So unang-una syempre mga jerk baits. Ayan, meron akong 5 grams, 6 grams, 12 grams. Meron din akong 8 grams pala ito. Ayan, so meron tayong sinking at saka ito floating guys. So yan, and then bukod dyan sa jerk bait, meron din tayong mga jigs. So as you can see, yan sa ating box. Ayan. So ito, so meron tayong 10 grams. Ayan, iba't ibang klase ng jig. Meron tayong 20, 15, meron ding 30 ata. Ayan, 25 yung ito, malaki. So ayan, as you can see, meron tayong slow jig. Ayan, yung mataba. Ayan, medyo malapad. Ayan, meron tayong slow jig at saka meron tayong mga fast jigs. Ayan, so ayan, then meron tayong jig heads. Ayan, para sa ating soft lure.
Eto mga ka-angler, so ito pa yung mga dalas natin gamitin na soft lures. So meron tayong curly tail at saka paddle tail. So as you can see, itong double tail yan. So ito yung ating curly tail na double tail. Saka ito yung ating paddle tail. So ito pa yung madalas natin gamitin ng mga soft lure. Dalawang klase, paddle tail at saka curly tail. So marami pang ibang klase na soft lure. Ayan. Mas mahaba naman to guys na soft lure. So lahat nitong gamit ko ngayon guys is ilalagay ko sa may description ng video kung saan nyo ito ma-avail. Mga ito muna ang gamitin natin. So mag 5 grams muna tayo. So try natin to. To clear. Uy yun, may isdang tumatalon. May nakita ako dun, mamahali ata yun ah. Ayun oh. Oh, kita nyo yan. Quality. Nagfi-feeding yun, naghahabol. So ayan, ako excited na ako guys. Ayun, ang dami pa dun guys oh. Nagsisa talunan. Kung napansin nyo. Feeding frenching yan yung mga isda dun ah. Ano kayong isda? So yun, ako excited na ako guys. So ayan, mag-rig na tayo. Lagyan na natin yung lure natin. Then mag-cast na tayo mga ka-angler. So ayan, hagisan natin dito. Check muna natin yung drag natin. Yan, okay na yun. First cast. Baka andyan pa siya. Malay nyo. Baka papunta dito yung hina. Uy no, may tumalon dun. Malit na isda. Hagisan lang natin dito. Ayun no. Palubugin natin konti, mga 5 seconds lang. Okay, kahit sa ibabaw kasi nag-feeding sa ibabaw eh. Ayun, mega shoutout sa ating mga ka-anglers dyan. Yung mga shore casting anglers. Mega shoutout sa inyo. At syempre, fish on. Oh, sabi ko na ba eh. Fish on. Ah, shit, sarap. Oh. Panalo. Fish on kagad oh. Lakas ng hila niya guys. Ano kaya to? Ay, talakitok guys. Bluefin na maliit. Yes sir. Yun oh. Sarap, panalo. Yes. Sa belly oh. Sa baba. Galing siya sa baba tapos kinagat niya. Champion. Ayos. Unang hagis natin sa ating shore casting. Pagbabalik natin sa pag-shore casting. Ayun, nakadali tayo. Yes sir. It's talakitok time. Yee. Panalo guys. Sarap. Thank you. Mahigpit na yung drag ko. Masyado. Oy, come on. Yes sir. Panalo guys oh. Unang kagat, talakitok. Sarap ng laban. Kahit sandali lang. Panalo. So ito yung ating first catch of the day mga ka-angler. Ayun oh. Talakitok na maliit. Mga 250 grams din to. So kunin na natin to. Meron naman akong dalang supot dyan. Usually nire-release ko yung mga ganito guys eh. Pero sakong wala akong pang-ulam kaya kunin na natin to. Alright. Oh, isa pa. Yes sir. Ayan oh. Yee. Champion. So ayan, dito natin na dali sa 5 grams na jerkbait. Alright. So ayan, subukan natin. Sa tingin ko, andito lang yung kanina sa bato eh. Sinunggaban niya kasi patas eh. Kaya try natin baka may kasama. Usually pag ganun kaliliit, school mga yan eh. Siguro nag-aabang siya dun oh. Sa gilid ng bato. So ayan, may pattern na tayo. So tirahin lang natin dun sa mga edges ng bato na yun. Baka nakaano dun, nakatambay sila dun. Dito. Come on, sana yung mga kasama mo? So mag-fan casting tayo. Meaning, pisan mo dito sa left pag ganun. Papunta sa right. Para ma-fishing mo ng gusto yung area. Ayun o, nagsisitalunan guys. Ayun o. Uy, ano yun? Anong mais na yun? Nagsisitalunan. Ano yun? Nakita nyo guys? Tatlo sila o. Tingnan natin kung mapakagat natin. Siguro padaan-daan lang sila dito. May mga hinahabol sila. Dito, gusto ko dito. Sa may current na yun. Sigurado. Baka mayroon dito. Dito, assurance siya.
So, meron siyang current. Babaan nyo to, baka may susunggab na isda. Isa pa. Palubugin muna natin mga 5 segundo. Mas malalim dito eh. 3, 2, 1. Come on. Uy, may kumagat doon ah. May strike guys. Hindi yan nakuha. Dito banda oh, nung tinigil ko. Lapu-lapo siguro yun. Bagalan natin yung retrieve. Yun, fish on. Nakuha, kumagat ulit guys. Lapu-lapo, sabi ko na nga ba eh. Ano, ikaw yung salarin kanina eh. Sabi ko na nga ba eh. Ano. So, ay. Ito yung kumagat din kanina na yun. Sigurado. Hindi nga lang nakuha. So, maliit na lapu-lapo. So, dati malalaking lapu-lapo yung nahuli namin dito. Hanggang sa lumilit na ng mga ganito. Ayan. Ayan guys. Woo! Ayan na, na-quick release na. So, release talaga yan guys. Maliit. Wala kang maulam dun, matitinik ka lang. Try pa natin, isa pang cast. Baka mas malaki yung kagat. Sigurado galing yan dun sa gilid ng bato na yan eh. Pag lapo-lapo talaga, babagalan mo lang yung trip mo para malapit sa habitat nila. Dito naman tayo guys. So ngayon ko lang nakita to. So yun dati wala ito. Ngayon meron na. Ano kaya to? Parang barko. Parang meron silang ano dito ginagawa. May tatak na rin oh, na ano to, number naman na. Hopefully hindi bawal. Kasi dati wala naman yan. Baka ngayon eh, pinagbabawalan na nila. Ayan, dito ako madalas makahuli. Kasi sa ilalim nito maraming bato. Ayun, may nakikita na ako mga isla doon. Ayun, nagkumpulan. Tingnan natin kung ano yun. Ayun, sa ilalim. So, ayun na, palit tayo ng lure. Mag-soft lure tayo mga ka-angler. Mag-soft lure muna tayo. Try natin targetin sa ilalim kung may malaking lapu-lapu. Dito muna yan. So, meron akong naka-pre-rig dito na soft lure. Yan ang ikabit natin. Gamitin natin to. Ayun. Ito. So ito ang gamitin natin. 7 grams yung jig head ko dito guys. So tamang-tama lang dito. So dito yung maraming sabit na area eh. So ganun talaga. Hindi tayo makakahuli pag hindi tayo magti-take ng risk. Gusto yung makahuli eh. Talagang lalo na pag soft lure kailangan laruin mo sa ilalim kasi. So, ang target mo talaga is yung bottom fish. Siyempre, sa bato-bato. Ayun, pison. Oh, pison. Sa ilalim. Uy, fighter. Lapu-lapu guys. Uy, sawaya. Malaki-laki pa naman. Sayang yun 4 fingers din yun Nakawala. Kala ko madadagdagan na yung pang-ulam ko na talagitok na mali.